Magandang araw. Ang pamagat ng aralin ay pagtuklas at pagpapaunlad ng sariling talento at hilig, kaagapay ang kapwa. Ang lakas ng agila. May kwento tungkol sa buhay ng agila. Ang agila ay maaaring mabuhay ng 70 taon. Nagsisimula ito sa pagkatuto niyang lumipad. Para matutong lumipad, kailangan niyang pagdaanan ng isang matinding yugto ng kanyang buhay. Ang yugto na magtuturo sa anak na agila upang ipakita ang kanyang kaalaman at kakayahang lumipad. Sa gabay ng magulang na agila, na ihahanda ang anak para sa kalayaan bago umalis ng pugad upang siya ay mabuhay. Sa halip na dumaong sa pugad, gaya ng nakagawian upang magsalo sa pagkaing dala, ang magulang na agila ay dumadapo malapit sa pugad at kumakain ng mag-isa. Nakikitang gutom na gutom ang anak, subalit hindi nito pinapansin dahil bahagi ito ng pagtuturo sa anak upang lumabas ng pugad. Ang gawing ito ay nagpapatuloy hanggang sa hindi na kayanin ng anak na agila ang gutom at lumabas sa pugad. Ang prosesong ito ay paulit-ulit na gagawin ng magulang na agila upang ang anak na agila ay makipagsapalaran sa labas ng pugad. Matutong maghanap ng pagkain hanggang matutong lumipad. Ito ang kailangang pagdaanan ng anak hanggang sa yumagong sa puso nito ang katapangang lumipad. Hanggang sa natuto na itong gumawa ng pagpapasya sa buhay ng mag-isa. Pagpapasya na pagmumula ng matinding proseso ng pagbabago. Ang pagpapasya na mabuhay o mamatay. Mamamatay siya kung ayaw na niyang mapalitan ang kanyang lumang balahibo, tuka at kuko. Kung nais naman niyang madagdagan pang buhay, kailangan niyang lumipad sa isang mataas na bundok. Sa tuktok ng bundok siya gagawa ng kanyang pugad at dito magsisimula ang kanyang pagbabago sa kanya. Una, kailangan na ihampas niya ang kanyang tuka sa bato para mapalitan ng bago. Pangalawa, tanggalin niya ang lumang balahibo sa mga pakpak at katawan. At panghuli, matanggal ang lumang kuko para magamit niya ng maayos. Pagkatapos ng matinding pagbabago sa agila, dito magsisimula ang panibago at mahabang buhay ng paglipad na may lakas at kapangyarihang harapin ang pagsubok sa buhay. Ano ang mga pinagdaanan ng agila upang mapalakas ang sarili nang sa ganon ay maabot niya ang buong potensyal? Anong aral o mensahe mula sa kwento ng agila ang maaring makatulong sa tao sa pagtuklas ng sariling kagalingan, talino at talento at magpapaunlad ng tiwala sa sarili? Katulad ng isang agila na nangangailangan ng pag-udyok mula sa magulang upang matutong lumipad, bakit mahalaga ang tulong ng iba, kagaya ng pamilya at kapwa, upang matuklasan at mapayabong ang sariling kakayahan? Ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng isang tao para simulan ang proseso ng pagpapaunlad ng mga kakayahan tulad ng ginawa ng agila sa kwento? Sa iyong personal na karanasan,
Masasabi mo ba na ang pagkakaroon ng kakaiba o natatanging kakayahan ay nakadaragdag sa pagkakaroon mo ng tiwala sa sarili na magtagumpay sa buhay? Ipaliwanag ang sagot. Kung minsan iniisip nating wala tayong maraming talento o na biniyayaan ng ibang tao ng mas maraming kakayahan kaysa sa taglay natin. Kung minsan hindi natin ginagamit ang ating mga talento at hilig dahil natatakot tayong baka mabigo tayo o mapuna ng iba. Hindi natin dapat itago ang ating mga talento at hilig. Dapat nating gamitin at paunlarin ang mga ito. May mga hakbang na maaaring isagawa upang mapaunlad ang sarili. Una, dapat nating tukuyin kung nasaan na tayo ngayon. Ano-ano ang ating mga kalakasan at kahinaan. Ikalawa, tukuyin kung saan natin nais o kailangang tumungo. Anong aspeto ang kailangang paunlarin, alin ang dapat unahin. At sa huli, kailangang lapatan ito ng mga paraan kung paano isagawa ang mga pagbabago. Maaring ang pinakamahirap sa bahagi nito ay ang pagtukoy at pagtanggap sa ating kahinaan. Kung magagawa natin ito, mas magiging madali na ang iba pang bahagi. May ilang bagay rin na maaaring gawin upang mapaunlad ang mga talento at hilig tungo sa pagpapayabong ng tiwala sa sarili. Sa pamamagitan ng positibong pag-iisip, mapatataas mo ang iyong tiwala sa sarili at magkakaroon ka ng positibong pananaw at damdamin tungkol sa iyong sarili. Makatutulong sa iyo ang mga sumusunod. Hayaang mangibabaw ang iyong mga kalakasan. Mag-isip ng positibo sa lahat ng iyong mga ginagawa at purihin ang sarili dahil sa iyong pagsisikap. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo nabibigyan ng tuon ang iyong kahinaan, ngunit hindi nararapat na malimitahan ng iyong mga kahinaan. Ngunit hindi nararapat na malimitahan ng iyong mga kahinaan ang iyong mga kalakasan. Huwag matakot na harapin ang mga bagong hamon. Ang mga bagong hamon ay pagkakataon upang iyong mapataas ang iyong tiwala sa sarili. Hindi mo nararapat isipin ang takot ng pagkabigo o ang tagumpay ng pagwawagi. Isipin mo na lamang na sa tuwing may gagawin kang bago, nabibigyan ka ng pagkakataon na magsikap upang matamo ang tagumpay. Napatataas mo ang iyong tiwala sa sarili. Mas nakikilala at natatanggap mo ang iyong sarili. Palaging maging positibo sa iyong mga pag-iisip. Lahat ng mga karanasan, positibo man o hindi, ay may mabuting ibubunga tungo sa pag-unlad ng iyong pagkatao. Palaging ipaalala sa sarili na hindi mo man kayang gawin ang lahat ng bagay ng perpekto. Makatutulong naman ang mga ito upang unti-unting umunlad ang iyong pananaw sa bawat araw. Isipin mo ang iyong mga kakayahan para sa iyong sarili. Huwag palagiang umasa sa opinyon ng ibang tao, lalo na ang pagtataya sa iyong mga kaibigan at tagumpay. Mas makatutulong kung mapapaunlad mo ang iyong kakayahan sa pagsusuri at pagtataya ng iyong sarili. Isa itong malaking hakbang sa pagpapataas ng iyong tiwala sa sarili.